So, yun nga, yun ang experience ko sa pag-ukay-ukay is na-excite ako pagpasok pa lang and nagulat nga ako sa mga presyo doon dahil nga napakamura lang ng mga damit and pants kumpara sa lugar namin dito sa Antipolo. Ang presyo kasi nila is nag-range lang ng 5 pesos to 100 pesos. So, nakakatuwa lang. Ang masasabi ko lang sa lugar is parang isa siyang abandonadong sinihan and malawak yung space ng ukay-ukay pagpasok pa lang sa pinakaloob ng ukay-ukay. So, pagpasok ko pa nga lang doon sa pinakaloob ng ukay-ukay, nakaramdam ako agad ng parang ang creepy ng lugar kasi nga yun nga, madilim and abandonadong nga siya, sinihan. Medyo creepy siya, ganun. So, yung mga bantay naman doon is mukhang masusungit or parang mahihain lang, ganun. And konti lang din yung mga namimili. So, yun nga, pero kahit ganun, parang yun yung nagbibigay ng thrill sa experience ko doon sa pag-uukay-ukay. So, siguro napili namin yung pag-uukay-ukay bilang isang kulturang popular dahil ito ay nagpapahayag ng pagiging sustainable, abot kaya at tanging affordable na mga products na mabibili mo dito sa Pilipinas, mga ukay-ukay talaga. So yan, ito ay isang paraan ng pagpapahalaga sa kalikasan, pagtitipid at pagpapahayag ng individual. Ganun. Ang pag-uukay-ukay kasi is sumasalamin sa mga panipunang pagbabago at pagpapahalaga ng mga tao sa kasalukuyang panahon. Sa pamamagitan nito, hindi lang kami nakakahanap ng mga magagandang items sa murang presyo, kundi nakakatulong din kami sa pagiging responsable sa pagkonsumo at pagbibigay ng bagong buhay sa mga pre-love na gamit o damit. So, ito ay isang activity na nagbibigay ng kasiyahan sa amin at kakaibang karanasan sa paghahanap ng mga natatanging items or unique items. Ganun. So, overall, ang pag-uukay-ukay bilang kulturang popular ay nagpapayag ng pagiging practical, sustainable at natatanging affordable dito sa Pilipinas sa panahon ngayon. Hello, so ako nga po pala si San Roland Sarmiento at magbibigay lamang po ako ng maikling paliwanag tungkol sa karanasan or natuklasan namin sa paglilibot sa ukay-ukay sa may Santa Lucia kasama ang aming grupo. So ayun na nga, pagpasok pa lang namin sa may ukay-ukay ay may bumungad na sa amin na mga damit pantaas at pangbaba, mga pangbata, pangmatanda or pang mga teenager na talagang napakamura. Kung saan may tag 5, 25, yun. So, lahat naman ng mga damit na nandun is talagang mapapakinabangan pa. At nung pumasok na kami sa kaloob-looban ng ukay-ukay na yun ay napakalawak niya at madilim at medyo mainit rin kasi bali iilan lang yung gamit nilang electric fan na malaki. So, kailangan mo talagang tumutok para mahanginan ka. At sa paglilibot-libot namin ay talagang napakamura lang talaga ng presyo ng kanilang mga damit. May tag 3 for 100 kung saan talagang masisiyahan ng mga tao na talagang swak sa budget nila. Meron din mga laruan ng gamit sa loob ng bahay. At nung sinubukan ng aming grupo na hingiin yung permiso kung pwede ba silang ma-interview ay hindi po sila pumayag. So ang ginawa po ng aming grupo ay tiningnan na lamang dun sa may pinakaunahan, papasok kung kailan nang nagsimula yung ukay-ukay na yun at mga maikling impormasyon tungkol sa ukay-ukay sa may Santa Lucia. At ang dahilan kung ba't napili ng grupo namin na piliin ang ukay-ukay ay hindi lang dahil sa sikat ito or popular, kundi dahil din sa murang presyo. Hi, I'm Daniela Grace Tioxon. Ang experience ko sa pag-ukay-ukay naming grupo ay maraming mga iba't ibang presyo ang nakalaan sa bawat damit, tulad na lamang ng pantalon, blouse, sando o sapatos. Sa bawat bagay na nakita namin sa pag-ukay-ukay, may mga istorya ang nakabalot dito. Kumbaga, may mga istorya ang bawat damit na nakita namin. Madami ding damit o pantalon na pwede mong pagpilian. Maaari kang makabili ng mga original damit, pero mura, kung matibay ka lang sa paghanap. Sa kabuuan, nakakapagod dahil minsan wala yung hinahanap mo kaya pupunta ka na naman sa iba. Pero andyan pa rin yung excitement at thrill sa pag-ukay-ukay. Dahil may possibilities na ayun nga makahanap kami ng mga natatanging damit o items sa murang presyo. Ang paghahanap ng mga magagandang items sa mga tumpok ng mga damit at iba pang items sa ukay-ukay ay parang isang treasure hunt. May kasiyahan at satisfaction kapag natagpuan ang isang special na bagay na may magandang halaga pero mura lang, gaya ng sabi ko nung una. Bukod dito, ang pag-ukay-ukay ay nagbibigay din ng pakiramdam ng accomplishment dahil sa pagkakaroon ng bagong items na may sariling kwento at personality. Napili ng grupo namin yung ukay-ukay dahil sa tingin namin mas maganda na obserbahan ito dahil may mga istorya ang bawat damitan dito at ito yung karaniwang binibili ng mga tao. Ayun lang at salamat. Ako si Andrea Nicole Diamante at ang masasabi ko sa napili namin ukay-ukay na located sa Santa Lucia ay talagang mas malawak at mas malaki ito kumpara sa mga napuntahan ko na ukayan. At dahil nga mas malaki ito kumpara sa iba, syempre mas marami yung paninda. Pero dahil yung pwesto kasi nito ay sa lumang sinehan sa Santa Lucia Mall, medyo madilim siya. So hindi ako komportable dahil sanay ako na maaliwalas yung ukayan na tinitignan ko at syempre pinamimilihan ko. At dahil nga madilim siya, hindi siya gaano kaaya-aya sa paningin ko. Pero napansin ko rin na mas mura yung presyo ng mga damit dito kumpara sa iba at ayun, mas maraming pagpipilian.
Ayun lamang ang aking naobserbahan. Thank you. Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Nika L. Batalon at sa pagtungo po namin ng aking mga kapangkat o kagrupo sa Ukay-Ukay sa Santa Lucia, ang aking pong naranasan o experience roon ay ako'y nasiyahan pagkat may ilang magandang damit roon na mura lamang kung ikukumpara sa ibang bilihin ng mga damit. Marami ring pagpipilian at mas makakatipid pa lalo. Malaya ring makakapili ng mga nais na damit at mas komportableng mamili doon pagkat maaari mo ring sukhatin at walang tindera na panay sunod sa'yo habang namimili ka. Ang kakatawa ring isipin kung ano ang mga nagaganap sa buhay ng mga dating may-ari ng mga damit doon ngayon o kung sila'y buhay pa nga ba. Nakakaliw isipin ang mga misteryong maaaring bumabalot sa bawat damit sa ukay-ukay. Maaaring may nakakatuwang istorya o nakakatakot na nakaraan. Ngunit magkagayon pa man ay nakakatuwang isipin na maaari tayong makabili ng mga magandang damit doon sa abot presyong halaga. Based on my own experience about ukay-ukay, is hindi katulad sa online na hindi ka pa sure kung ang mga gusto mo na nandoon is what you see is what you get. So pagdating talaga sa mga pants, mas gusto ko ang ukay-ukay dahil mas maganda pa ang nakukuha mo. May isa akong napuntahan dati na ukay-ukay near in Marikina, medyo pricey but sure quality and worth it siya kasi kapag sa online minsan mali yung mga sizes and din pa ma-check kung may mga damage. And based dun sa pinuntahan namin ukay-ukay sa Santa Lucia is okay naman, may mura and may medyo mahal din. Bukod sa mga damit ay mayroon pa ibang items na talagang maaaliw ka. Ako, si Baby Mahalin at ang sabi ko o ang naobserbahan ko sa aming napiling ukay-ukay na located sa Santa Lucia Mall ay ito ay talagang malawak kumpara sa ibang ukayan na napuntahan ko. At dahil nga malawak ito, marami pong pagpipili ang damit, pants, short, palda, sapatos, laruan at iba pa. Ngunit yung pwesto niya ay sa taas ng mall kung sa abando natin sinihan kaya masyadong madilim yung loob o kulog. So para sa akin hindi siya kaaya-aya sa aking paningin kumpara sa mga ukayan na napuntahan ko ng aliwalas kung saan makikita mo yung items na maayos. At sa presyo naman para sa akin may kamahalan din siya kumpara sa ibang ukayan na napuntahan ko. Ngunit may kamahalan man yung presyo nila, maganda naman yung quality o yung kalidad ng mga items na binibenta nila. At ayun lamang ang aking obserbahan. Salamat. Ukay-ukay sa Santa Lucia. Before pa kami pumunta dito ay nakapunta na ako dito ng mga ilang beses na din para mamili, kaya narekomenda ko sa kanila to. Nasa third floor siya ng lumang gusali ng mall. Pag akyat mo is medyo mainit kasi parang kulog siya and tago. And then pagpasok mo naman, madadaanan mo na yung mga ibang tinda nila. And sa pinakaloob ay doon mo makikita yung maraming produkto na tinda nila. I think ang sabi doon ng nagtitinda is from Baguio yung mga damit na tinitinda nila. Kung i-describe ko yung lugar na pinatatayuan ng ukayan nila, ay para siyang dating sinehan na ginawang ukayan. Yung sinehan na nagsara, and then kalaunan is ginawa nilang pwesto para sa ukayan. Pagdating naman sa presyo ng mga tinda nila, is tingin ko yung iba ay medyo mahal kumpara sa ibang ukayan. Pero kung ialin tulad ko naman yung mga binibenta nilang damit sa ibang ukayan na nabilang pop, is tingin ko mas magaganda at may kalidad yung mga produkto nila doon. Habang nagbablog kami dito ay narealize ko yung lugar na kinatatayuan nila is parang tago. So kaya konti lang talaga yung mga pupunta doon para mamili kasi nga tingin ko di nila mahanap or nasa lumang gusali na kasi siya and hindi talaga siya pansinin. Ito ang aking experience. Sa umpisa, akala ko maliit lang mga ukay-ukay doon. Pero pag pinasok mo pala ito ay mas malaki ito. Dahil ito ay isang lumang luma. Maganda ang kanilang damit at affordable rent. Depende na lang talaga sa iyong tiyaga na maghanap. Ang vibe ng lugar ay medyo nakatakot dahil dito ay madilim at luma na rin. Unlike sa mga napuntahan kong ukay-ukay noon na maliwanag at maliwalas. Ang tagabantay rin doon ay medyo masuot at hindi approachable. Ngunit overall, maganda. Ang maganda naman, nakita rin kami ng mga gamit doon na nakapagpabalik ng mga alaala namin ng kabataan pa. Yun naman, salamat. Sikat na sikat dito yung bayan dito kasi galing nila, hindi na galing sa mula galing sa mga donation. Hindi galing dito kasi tayo yung saan. Hong Kong, Spain. Pumunta ang aming group dito sa Santa Lucia is Grand Wall Cainta sa Maximum Phase 1. Sikat na sikat dito ang ukayan kasi hindi lang to pang children wears, meron din tayong shoes, meron tayong bags, at ang mga damit nila ay hindi lang galing sa mga donation dito sa Pilipinas, meron din sa Italy, US, Europe, Paris. So yung mga damit dito is talagang magugustuhan din ng mga kabataan. Hindi lang ng mga kabataan, ang iba't ibang tao.